Ikinagalit ng sektor ng transportasyon ang naging anunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pinasususpindi nito sa Department of Transportation o DOTR ang fare increase sa Public Utility Vehicles o PUVs na lumalagari sa mga pangunahing kalsada sa buong bansa. Ayon kay No to PUV Phase-Out Coalition Panay Lead Convenor Elmer Foro, sa katiting na itinaas ng pamasahe ay ipinagdamot pa ito ng pamahalaan sa mga drivers and operators kung kaya't nakakapanglumuan niya ang naging pasya ng Pangulo. Sa katunayan, ayon pa kay Foro, halos 50% sa mga PUV driver and operator sa Western Visayas ang tumigil sa pamamasada dahil sa kakulangan ng kita. Maituturing anya na band-aid solusyon ang isinasagawang hakbang ng gobyerno at hindi nila nakikita ang konkretong aksyon na makakatulong sa mga ito na maagapan ang kanilang pinapasan na hirap. Kaugnay nito, kaisa sila sa grupong Piston na magsasagawa ng 2 araw na nationwide welga at noise barrage upang maiparating sa pamahalaan ang kanilang panawagan dulot ng patuloy na pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo. Tumindi yung galit ng mga drivers natin. At kahit na nga yung mga modernized units na pag-aari ng mga co-op ay talagang galit na galit. Kasi sabi natin, katiting na nga yung itinaas, binawi pa. Imbis na solusyon, talagang tumindi yung galit. So ito yung mangyayari ngayon, kasi kaya nga kami nanawagan ng welga, kasi talaga kahit hindi kami manawagan, titigil na talaga yung driver. Sabi natin, kailangan pagkaisay natin yung ating boses at malakas na yung demanda sa gobyerno, yung dapat na solusyon. Yung dapat na solusyon, una, i-regulate nila yung presyo sa pamamagitan ng pag-suspend muna ng oil deregulation law para maibalik yung control ng presyo sa gobyerno. At pag na-control nila yung presyo ng diesel o yung gasolina, dapat sabihan na nila kagad yung mga oil companies, "Hoy, huwag muna kayong magpataas kasi old stock pa yung binibenta nyo." Si No to PUV Phase-Out Coalition Panay Lead Convenor Elmer Foro sa kanyang naging pahayag. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Kalibo, Bombo Ashley May Pamaos nag-uulat, and this is Bombo Radyo Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo. Bombo!